Ang Jeep ni Mang Tomas by Genaro Jojo Cruz. Ang lumang jeep ni tatay ang kauna-unahang jeep sa Barangay Pastol. Sinasabing walang taga-pastol ang di nakakakilala at di pa nakakasakay sa jeep ni tatay. Walang bata sa aming lugar ang bininyagan at magkasintahang nagkatuluyan at ikinasal na di inihatid ng jeep ni tatay sa simbahan. Walang nagtapos ng pag-aaral sa Barangay Pastol ang di inihatid ng jeep ni tatay sa paaralan. Saksi rin ng jeep ni tatay sa pag-alis at pag-uwi ng mga taga-pastol, sa malalakas na halakhakan ng mga matatagal na di nagkita, magiging sa mga hagulgol ng mga naimang kaanak ng mga taga-pastol na magtatrabaho sa ibang bansa. Mahusay na tsoper ang aking tatay. Sabi nga ng mga taga-pastol, mas gusto nila ang suwabe ng pagmamaneho kaysa sa walang ingat at pataskol-daskol na pagmamaneho ng iba. Sigurado raw silang makararating sila sa kanilang paroroonan ng buhay o humihinga pa. Tamang-tama ang busina ng jeep ni tatay at banayad na banayad din kung tapakan niya ang preno. Nakasisingit siya kaysa masisikip na daan ng walang gasgas o anumang taplis ng jeep. Di ko rin nakitang umiinit ang kanyang ulo sa pagmamaneho, kaya naging sukatan ng isang mahusay na tsoper ang aking tatay sa buong Barangay Pastol. Abay, kung jeep ni Mang Tomas ang iyong aarkilahin, wala kang magiging problema. Minsay narinig ko sa umpukan ng mga tao sa gulod. Kung jeep ni Mang Tomas ang iyong aarkilahin, ay wala akong iyak kung makakapunta ko sa aking binaroon, di ako magkakandahilo. Ang dinig ko kay Lola Katya. Abay, kung hindi mo alam kung saan yun, ay arkilahin mo si Mang Tomas kay parang mapahukat ng taong yun. Minsay narinig ko sa isang barbero habang nagpapagupit ako. May mga mag-asawang taga-pastol din ang nagsasabing naging maswerte sa kanilang pagsisimula bilang mag-asawa ang lumang jeep ni tatay. Alagang-alaga ni tatay yung jeep. Kahit luma na ito, tiyak na dadaigin pa nito ang pinakamahal o pinakabagong sasakyan. Sa isang inggit o lagutok lang, alam agad ni tatay kung may sira ang jeep. Di niya rin ito nakalilimutang linisan tuwing araw ng linggo. Maswerte at nasa atin ang jeep na ito. Ang sabi sa akin ni tatay habang iniis-is niya ang kapalodo ng jeep. Kundi ba dahil sa jeep na ito, mapagtatapos ko ba ang iyong ate? Mapag-aaral ko ba ang kuya mo sa Maynila? Pagbutihin mo rin ang iyong pag-aaral. Ang makapagtapos na kayo ng pag-aaral ang tanging maipapamana ko sa inyong magkakapatid. Dagdag pa ni tatay. Pagbagong ligo ang jeep, parang nadaragdagan ang tibay at tuloy nito. Palaging sinasabi sa akin ni tatay, "Pogi-pogi tayo ang jeep natin!" Ang sabi ko kay tatay, "Siyempre! Saan pa ba yung magmamana? Kundi sa ating dalawa?" Ang sagot sa akin ni tatay, di maubos-ubos ang tawanan namin ni tatay. Madalas akong sumama sa pagpasada ni tatay ng jeep, lalo na kung Sabado at Linggo, o di kaya kung bakasyon. Ako ang tagakuha ng pera ng mga pasahero at taga-sukli. At kapag nasa paradahan naman kami, di ko yung nakakalimutang kalangan ng bato, ang gulong, at linisan ng mga side mirror. Sinisigurado ko rin na lagyan ko ng tubig ang radiator. Kapag namasada na kami ni tatay, walang anumang aberya. Lahat ng pasahero ay nakauuwi sa kanilang mga bahay. Lahat ay nakapupunta sa kanilang mga pupuntahan. Dahil laging puno ng pasahero ang jeep ni tatay at madalas may sabit pa, sinasabi rin nga ng mga taga-pastol, lahat daw ng hawakan ni tatay may swerte. Naisip ko, kaya pala lahat ng kanyang pananim, malagot marami ang kanyang mga pananim na mangga, santol, atis, kaimito, pakwan, chiko at banaba. Tali-tali at bungkus-bungkus lagi ang kanyang tanim na sitaw, okra, ampalaya, at iba pang gulay.
Basta ba't di sakitin ang kanyang mga alagang hayop tulad ng baka, kambing, kalabaw, baboy, aso, pabo, at manok? May taglina kayang magic ang kamay ni tatay? Bakit lahat ng kanyang hawakan napakikinabangan? Bakit lahat ng kanyang tanim nabubuhay at titikong ang bunga? Bakit lahat ng kanyang alagang hayop dumarami? Ang sunod-sunod na tanong ko sa aking sarili. Isang hapon, may ikiduwento sa akin si tatay. Alam mo ba kung bakit swerte ang ating jeep? Noong Disyembre 16, 1999, alas 4 ng madaling araw, isang malusog na sanggol na lalaki ang ipinanganak sa ating lumang jeep. Talaga, tay? Oo. Simula noon, ng simbang gabi, papunta kami sa simbahan. Pero biglang sumakit ang tiyan ng babaeng sakay ko. Pero di pa kami nakararating sa ospital, lumabas na ang bata. Kaya iyak ng isang sanggol na lalaki ang aking narinig noong unang simbang gabi. Dagdag pa ni tatay. Nasabik ako sa susunod ng kwento ni tatay. Alam mo ba kung sino ang babaeng tinutukoy ko at kung sino ang sanggol na kanyang ipinanganak? Wala ka bang naalala sa petsa ng sanggol? Ang tanong sa akin ni tatay. Nasabik ako sa susunod ng kwento ni tatay. Ikaw ang sanggol na yun na ipinanganak sa ating lumang jeep. Ibinigay ka sa amin ng Diyos sa unang simbang gabi. Kaya pala kapareho ng kaarawan ko, kaarawan ng sanggol na kinukwento ni tatay. Pero di naging madali para sa iyong nanay ang pagbubuntis. Kahit alam niyang delikado sa kanyang kalagayan, gusto niyang maipanganak ka. Ikaw ang pinakamagandang regalong ibinigay sa amin ng Diyos. Iyon ay ang gabing ibinigay ka sa amin ng iyong nanay. Iyon ang gabi, kinuha na rin niya ang iyong nanay. Ibiniling ka sa amin ng iyong nanay. Biglang nangatal ang boses ni tatay. Kaya pala, swerte raw ang sasakyan pag may isang gol na isinirang sa loob nito dahil hahaba at magiging ligtas daw ang mga pasaherong sakay nito, sabi pa ni tatay. Kaya pala, alagang-alaga ni tatay ang jeep. Sa bawat pagpasada ni tatay, sumasarap ang aming ulam. Nabibili nila Ate Perla at Kuya Nono ng kanilang mga librong kailangan. Nakapag-aaral kami magkakapatid. Kaya pala hindi kumamunga ang kanyang mga tanim na gulay. Hindi ko na kinaya. Kaya pala maaamot na pakikinabangan ng mga alaga ng hayop. Kaya pala hindi ko naramdaman na wala na akong nanay. Dahil talagaan kami mabuti ni tatay. Kaya anak, pag tinanong ng teacher mo kung saan ang lugar ng iyong kapanganakan, sabihin mo sa ating lumang jeep ka ipinanganak. Pagbibiro pa ni tatay habang inuugulo niya ang aking buhok. Astig talaga ang aking tatay. Isang Sabado rest day ni tatay. Sumakay ako sa lumang jeep. Umupo ako sa malambot na upuan at ginaya ko kung paano niya hinahawakan ang manibela ng jeep. Pinindot ko ang busina. Beep, beep! Ibinalik ko ang manibela sa kanan. Pagkatapos, sa kaliwa. Bumusina uli ako. Beep, beep! Tumingin ako sa side mirror. Nagpreno! At pumarada. Balang araw, gusto ko maging isang mahusay na tsuper gaya ni tatay. Gusto kong ihatid ang mga tao pauwi sa pastol. Time's up. Time's up. Oh,